Hi guys. Hello, good evening. It's evening. Here is actually 10 o'clock evening. What's the time in Philippines now? You don't know? Like 4 a.m. maybe. We will check the time later. So we are resting because it's Friday. Hooray! And then tomorrow I'm gonna go to a church and I'm gonna be singing there. Yeah, Sophia has a concert. I can't wait. So I hope that I will be able to capture some small, Bits. tiny video. Sneak out. Yeah. And it was 21 degrees today. Yeah. 21 degrees. That's why it was so hot. Yeah. Like I thought it was only 16, but like I don't know. Yeah, so 21 and Sophia of course is suffering from the allergy. And next week it's gonna be again minus. Yeah, I think it's gonna be snowing next week. Yeah. So the news. So that's the weather of the April. Sorry, of the month of April. So it's unstable. So still a little bit, still better, manageable than in Philippines. But we miss Philippines. We miss you, Tatay. Yeah. We're sending lots of kisses, yeah. And come back soon. Then we can go for trips. Alright. Good night. Good night. Ganda! Nandito kami ngayon sa Tuktok. So makikita mo yung sityo ng rancho. Papakita, zoom in natin mamaya. At yun ang aming, that's Dado? Barangay, zoom in natin. Dado na. Yan ang aming barangay. Mga galing dito, mga ilang kilometro yan? 10? Mga 7 na siguro. 7 kilometers? Okay, yan ang aming barangay. Ayan, yan ang school. So, yan ang aming ito yung newly built na barangay, no? All. So, from dito makikita mo talaga ang layo, sobrang layo na yan. Oh. Yan, sityo Leon ang tawag dyan. Talagang kitang-kita mo rito. Talagang ganda ng paligid, yung bundok dito sa amin. Tingnan nyo yung aming barangay, parang napapalibutan ng bundok. So yeah. Yan, bundok yan, di ba? Bundok. Paikot, bundok. Yan, mahangin lang. Pagbaba, yan ang aming barangay. Yun. Yan ang aming barangay, Barangay Dado. Tingnan mo yung bundok ko, talagang sobrang ganda yung parang yung horizon. Yung horizon, ang ganda tingnan, oh. Amazing. Wow. Yan. So, first time kong pumunta rito. Kasi nga ito dati, itong kalsada na to. Wala pang kalsada ito dati. Hindi ba pasok ng sasakyan? Hindi mapasok ng sasakyan to. Pero, ngayon, talagang nilagyan ng gobyerno ng... Kailan to yung nag-umpisa yung kalsada? Matagal na? Mga last year lang. Last year. So, shout out sa aming congressman. Joel Sagdalan. Sir, napakabuti nyo. At siniminto mo. So, naniniwala pa rin kami. May mga politiko pa rin na hindi corrupt. Kasi nung pag-upo ng aming congressman, talagang nag-focus siya sa from, anong tawag ito? Farm to Market Road. So, nag-focus talaga siya. Kaya, tapos, ano na to? Paikot na ito hanggang sa barangay. Kunti na lang yun, hindi na simento. grabe no, dati wala talagang kalsada to. Hindi mapasok talaga ng sasakyan yan. Pasugin mo ma'am, pero mahihirapan ka. Pero ngayon talaga, accessible na siya dahil maganda na yung Grabe talagang pag-improve ng aming barangay. Maalala ko talagang ito kahit motor, hindi to mapasok ng motor dito. Kaya itong mga area na to, dati-rati, pag ibininta to ng may-ari, mura lang. Pero ngayon, dahil sa maganda na yung daanan, sobrang mahal na. Yung 1 hektarya lang, hindi mo na mabili ng 1 milyon.
Sobra na 1 million yung isang hektarya. Tingnan mo yung service sa baba, meron na doon. Nakapasok yung service. Nakapasok yung service na. Tingnan mo, bahay kubo. Yung may-ari, bahay kubo. Pero naka-pick up. Yan siya, Yan, simpleng buhay ng mga farmers dito. Diba? Pero naka-pick up. Yan, minsan naiinganyo ko. Yan doon sa taas. Ano yun dyan? Yan. Yan yung badak. Badak yan? Sitio badak. Sitio badak yan. Yan pala yung sitio badak. Grabe Ayun doon banda. Yan. Ayan na, papuntang ano na yan. Ng, ano pa rin yan. Sap ng tapas. Tapas. Yan pala. Yan. Tapas pala yan. Tapas. Yung tapas. Ganda. Yan, silipin muli natin ang aming barangay. Yan. Parang lapit, no? Pero malayo. Tingnan natin, ibalik natin sa normal na camera. Yun! Hindi mo na makita. Sumay natin muli. Uy! Lapit, Yan, anong bundok yan to dyan, no? Anong bundok na? Yung akir-akir. 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 So, dyan yung pagka yung maganda yung panahon, tuwing umaga, dyan yung makikita yung Sea of Clouds. Maraming pumupuntang mga dyan, yung mga nagtutores, doon natutulog pag gabi kasi gusto nilang makita yung Sea of Clouds pag umaga. Napakagandang lugar yan, tapos sobrang hangin. Nakapunta na ko dyan Nakakita ko dyan minsan. Kay ganda ng Pilipinas. Kaya kahit na ilang taon na ako sa abroad, talagang ninanais pa rin ng aking puso na bumalik dito sa aming barangay. Look at that the sky. Woo! So amazing. Kahit ako na dito lumaki, parang namamangha talaga ako. Look at that. Na natin yung kalsada Grabe talaga. Talagang namangha talaga ako. Bakit? Hindi ko talaga in-expect talaga ito na ma-develop ang area na to. My goodness. Sana to parang gawin nilang daanan papunta sa ibang bus, parang ganon. Hindi, ito pang na talaga ito, pang barangay na parang mga produkto makakuan. Para at least yung daan papuntang barangay, hindi na mahihirapan ng tao pag ibaba yung mga produkto nila. Kaya ganito talagang pinaikot ito. Pero yung sa kabila, yung papunta doon sa farm ni Japet, yun talaga yung pag balang araw, yung talaga yung plano dyan, dadaanan talaga ng bus yan. Yung sa farm? Paikot yan sa may bukid, sa may yung mga bukid dyan, sa mga forest dyan, iikot yan, doon yan sa kabila, dadaan. At saka doon na yan magkukunik doon sa dinadaanan ngayon ng bus. Doon na yan kukunik sa dinadaanan ngayon ng bus, yung daan na yung sa papunta sa farm Japet. Grabe Dito ako maniniwala na may mga mabubuti pang puso na mga politiko. Nakailang term na ba yan si Congressman Joel? Pangalawa, no? Last term niya ngayon. Last term niya ngayon? Hindi, second term lang. Second term. Grabe. Hindi naman sa kinakampanya ko siya, wala naman, hindi niya ako kilala, hindi ko rin siya kilala. Pero mamamangha ka sa ginawa niya talagang project dito sa amin. Grabe, talagang lahat ng mga kaya niyang simintuin na farm to market road talagang grabe. Congressman, shout out sa iyo Shout out sa iyo. May natitira pang mga bosilak. Matika. Okay. Wala naman siyang, tingnan mo, yung kasi narinig ko dito sa ibang politiko dito sa Pilipinas, sinisiminto nila yung kalsada nila kung magbe-benefit sila yung papunta sa kanilang farm mismo. Pero si Joel, si Congressman, yung aming Congressman, wala siyang farm dito. Wala siyang lupain dito. Tingnan mo, ilang kilometro to. Grabe. At saka hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy pa rin yung kanya, project niya.
Yung dadaanan talaga ng bus, yung dun sa paikot na ron sa may bundok na yun, yung dadaan sa forest, yun hanggang ngayon, sige pa rin ang gawa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung gawa. Kaya mamamangha ka talaga. Pagpasok mo dati-rati, kahit kalabaw, nahihirapang dumaan. Pero ngayon, nako, napakalawak pa, napakaganda pa ng kalsadang ginawa. Hindi lang yung basta-basta na kalsada lang, kundi maganda yung ganito talaga. Oh. Malapat pa. Sobrang ganda. Ganda talaga. Pag maganda ang ginagawa, palakpakan natin. Okay, so maaaring yung vlog ko ay makarating sa kanya. So Congressman, good job! Grabe talaga, namangha talaga ako sa view, no? Talagang super ganda. Woo! Ilang taon na akong hindi kuan. Umalis ako sa aming barangay noong 1995. Tapos pabalik-balik na lang ako. Kaya kahit pa paano, wala talaga akong alam kung ano nang nangyayari sa barangay. At kung nagbibisita man ako noon dito, hindi ako gumagala dyan. Kasi itong lugar na ito dati, hindi safe to. Ito, dito. Diba to? Oh, panay ang ambush rito. Panay ambush rito. Panay ambush. Ito, dito eh. Siguro, sabihin mo, ilan ang namatay dyan? Yan. Na inambush. Pero ngayon talagang totally safe. Talagang pag dinevelop yung isang lugar, mayroon talagang peace. Yung mga tao kasi hindi na mag-isip ng masama kasi yung buhay nila sa farm gaganda na. Siyempre ikaw pag maganda na yung buhay mo, hindi ka na mag-iisip ng gulo. Oo, kasi naiangkat na nila yung kanilang produkto papunta sa town. Hindi gaya dati na Pahirapan. Hindi nila na-develop yung farm nila. So wala nang maisip kundi karasan. Pero ngayon sila na yung mas mayaman dito. Nakapunta na ako sa mga bahay-bahay dyan. Malayo rito. Ang gaganda ng mga bahay ng mga kapatid nating mga Muslim, Kristiyano. Ngayon, like we live together with harmony, love, peace. Ganyan talaga dapat ang pamumuhay. So ito ang aming barangay, napapalibutan ng farm. Woo! Yeah, so mag-walking kami papunta ng farm. Iniwan uli namin yung motor. Lapit lang. Walk. Exercise. Kung may tanong nyo, magkano lang naman ang sweldo ko noon sa cruise ship? Siguro kung sa piso, dati yun, 2005. 2005-2006 yung nabili ko yung farm dyan. Sobrang mura. Kasi, yung sasakyan, hindi makapasok dito pag tag-ulan. Talagang yung kalsada rito, putikan to. Parang basakan. Pero ngayon, sobrang mahal na. Dahil, simentado ng daan. And then, along the road. Yung ginagamit dati rito na transportation, malimit ang karamihan na ginagamit. Kabayo at sa mga kalabaw. Yun yung pang ano ng mga produkto pababa sa baba. Kasi mahirap dito. Kahit motor, mahirapan dito. Ayan ganda. Maraming nang nagja-jogging dito pag umaga. Kami walking lang. Yan. So pag ngayon ka bibili ng lupa dito ng farmland, sobrang mahal na. Dati yung nabibili mong 100,000, hindi mo na mabibili ng 1 milyon. Magkano lang naman bili ko niyan sa akin, 2005. Hindi pa to simentado. Murang-mura. Kaya yung lahat na pera na unang contract ko sa cruise ship, binili ko kagad ng farm. Ngayon, kung hindi man ako mag-retire dito in the future, benta ko. Pero malabong mangyari. There's no place like home. Ito yung aking
lugar na sinalangan. Dito ako lumaki. Kaya, walk! Ayan, nagbisita si nanay at si tatay sa farm. Chinek ni tatay yung kanyang kalabasa. Tay, kailan ka pa-harvest ng kalabasa? Bulan pa. Sunod na buwan. Tapusan pa sa ulit. Ha? Tapusan sa ulit. Tapusan. Sabi nila, madamo daw, hindi mo na nilinis itong sagingan mo. Bakit? Paglinis na nga may kalabasa. Kalabasa, no? So hindi pwede. Ganito talagang setup nito dahil may kalabasa sa gitna. So harvest ito next month, yung kalabasa. So mga ilang hektarya itong kalabasa mo? 3 hektarya din to kalabasa. Kasi yung buong sagingan, tinamnan ni tatay ng kalabasa, yung kanyang sagingan. 3 hektarya itong kasagingan niya eh. Pera ito sa tatay next month. Ano? Libre ka na ng halo-halo. Ha? Libre mo kami ni Pit-Pit ng halo-halo. Pit. No? Libre tayo ni tatay ng halo-halo. Okay. Nay, ano? Kaya-kaya pa maglakad-lakad? Hindi sinusundan. Ha? Nahinay lang. Oh, dandahan na daw, dandahan. Yan lang kuha na nila yan itong pastime. Pastime nila maglakad-lakad dito sa farm. Yan, naabutan ko sila rito mula sa aking walking. Okay. Yan. Malaki na yung saging tatay. Oh, may mga, yung iba may kuha na. Yung iba mayroon ng saging. Yung buwig. Buwig pala sa Tagalog. Salamat sa mga nagbigay sa akin ng term. Kasi sa aming mga Ilonggo, bulig. Sa Tagalog pala, buwig. Tay, mga kailan first cutting ng banana, saging mo? Ilang buwan? 3 more months. Okay. Okay. Yan. Yan. Kayang-kaya niya pa raw magtrabaho sa farm, kaya ayaw niyang i-turn over. Ayaw niyang hand over muna. Kayang-kaya pa. Kapamangkot sila tay. Nagtatanong sila. Bakit ayaw mo pang mag-retire? Kaya pa? Oh, kaya pa daw, kaya. Baka daw madali siyang mamatay pag nakaupo-upo lang siya sa bahay. Tama din naman. Mga matatanda ganun talaga, no? Talagang gustong maggalaw-galaw. Igalaw-galaw ang katawan. Yan. Mahangin dito sa farm. Yon. Okay. So, nung naglakad-lakad kami ni kuya ko, dumiretso ako rito. So, mamayang hapon, magpapa-spray ako. Doon mismo sa sarili kong sagingan. Mamayang hapon para hindi na gaanong mainit. Hanggang sa, kung hindi man nila matapos spray, tatapusin nila sa kinabukasan. So 3 hektarya din yon. Kaya medyo 4 silang nag-i-spray, so okay lang. At least bukas araw ng Sabado, palengke time, bababa sila sa Dado sa barangay para chop it boy, get ready for payment. Yan. Ano yan to? Herbicide. Hindi, fungicide. Ha? Fungicide. Dakunil. Fungicide na pala. Oh, para sa dahon ng saging. So mag-i-spray sila ngayon. Nagdala kami rito ng 2 drum na tubig. Yan. Hinaakot namin yung tubig dito para mag-spray. Sila mag-i-spray sila. So alas 5 ng hapon uumpisahan to. Tapos ang hindi maubos bukas itutuloy. So, okay. Expert to pagdating sa mga ganito.
Alam na alam yung sukat ng mga gamot. Nanggaling din sa technician eh. Technician, ha? Technician yung huminto ba? Yan. Sinapit-pit yung taga-spray ito. Ano, Pit? Kaya? Kaya? Kaya nga tubod pet? Ayan, punuin yan to. Pila? So yan, oh. Wow. Puting-puti ang kulay, no? Amoy na amoy ko yung kuha ng gamot. So yan. Siguro sabi ng nag-spray matatapos nito bukas. So kasi alas 5 na ng hapon. Siguro mag-i-stop sila ng alas 6. And then bukas ng umaga mag-i-tapusin nila. Yan. Ganyan lang. Sa pakiramdam, no? Bukid. Dito hindi mainit. Maganda ang panahon dito. Masarap ang hangin. Fresh.